Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga nais pong makinig sa mga salita ng hula natin pong pag-aralan, lalo na po sa ating kapanahonan ngayon na ito po ay pinagkaloob ng Diyos para sa kanyang mga anak sa huling araw. At ating pong ipagpatuloy ang ating mga pag-aaral, lalo na po sa mga major prophecies sa Daniel and Revelation na kailangan po ninyong maunawaan sapagkat ito ang presyenteng katotohanan sa ating panahon ngayon. Bago ang lahat, hilingan po muna natin ang guidance ng Banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Ama, makapangyarihan ka po sa lahat. Purihin ka o Diyos sa walang hanggan. Maraming salamat sa inyong pag-ingat, pagsubaybay, paggabay. At sa oras na ito, aming hiniling inyong banal na presensya sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Bigyan kami ng karunungan at kaalaman, lalo na po sa mga makinig, mga kapatid, mga kaibigan na nais pong matuto sa inyong mga salita, lalo na salita ng hula na maaari ninyo pong ibahagi sa amin sa uling araw upang tsak po ang aming paghanda upang salubungin ang aming Panginoon sa mga lapaap sa pangalawa niyang pagparito sa langit. Ito po ang dalangin, patawad sa mga pagkukulat at pagkakasala sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay bigyan nating daan ang ating pagpapatuloy sa pag-aaral at kayo po ay magtiyaga lang dahil ito po ay mga minsan lang natin itong bubuksan, lalo na itong mga hula po sa Daniel and Revelation na minsan po naiwan ito sa mga pag-aaral ng marami, ngunit ating bubuksan po sa ating panahon. At bago ang lahat, bigyan ko muna ng daan, basahin natin ang nakasulat po sa Isaiah 46 verse 9, ito po ang sabi, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Isipin po natin itong salitang ginamit niya. Ang Panginoon pala nagpapahayag na ng wakas mula sa pasimula. Ibig sabihin po, pag simula pa lang, ipinapaalam niya na sa atin ang wakas. So mula nung unang panahon, kaya po ginamit niya mga propeta para po maisulat, maitala sa kasulatan ang mangyayari sa huling panahon na kung saan ito po ay nais ng Diyos may handa tayo at nais din niya na walang mawala sa ating lahat. Magkaroon tayo ng karunungan at kaalaman. Kung inyo pong tandaan itong sa 1 Timothy, ito po napakaganda ito. Sabi dito sa 2 verse 3 and 4, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang prophecy po, isa sa katotohanan na nais ng Diyos mabuksan sa ating panahon. Now, pagpatuloy po natin ang aklat ni Daniel na nais ko pong ibabahagi mula po sa chapter ito pong mga hula na malalaking hula, chapter 2, chapter 7, chapter 8 and 9, and chapter 12. Kung inyo pong tingnan, ito pong Daniel, aklat ni Daniel, ang mga hula pong malalaking hula, chapter 2, chapter 7, chapter 8 and 9, and chapter 12. No? So, sa chapter 2, ano po ang pinapahiwatig sa atin sa chapter 2? Alam niyo po, ang chapter 2 ng Daniel, kung inyo pong tingnan at ating detalyahin siguro po sa masunod, ito ngayon po ay pag-summarize lang ng aklat ni Daniel, no? Pag-summary lang para makita natin kung anong laman ng mga aklat na ito na bakit napakahalaga. Ang aklat po ni Daniel, ang chapter 2, nariyan po ang world history. Alam niyo po, ito palang history ng ating mundo, mga kasaysayan ng imperyo, kasaysayan ng mga kaharian dito sa lupa. Ipinakita na po sa atin upang hindi po tayo maligaw na kung ibig sabihin po, mayroon na tayong liwanag na makikita
ng history ng mundo pinakita sa Daniel to, no? World Empire po nariyan, history ng Babylon, at yung mga iba't ibang mga larawan ay pinakita, mga pangitain ay pinakita. Siguro ating detalye po yan. Ang chapter 2 ng Daniel, yan po ang kasaysayan ng ating mundo, kasama na po ang second coming of Jesus. So sa Daniel 2 pa lang po ang second coming pinakita na, no? So apat na imperyo, apat na kaharian na sunod-sunod, o kasunod po doon ang 10 nations, at yung 10 toes. Kung inyo pong tingnan sa atin pong mga mapag-aralan sa susunod, i-detalye natin yan. At ang second coming sa chapter 2 pinakita na po. Sa chapter 7 ng Daniel, yan din po ay pareho din, iba-ibang pangitain pero pareho din kahulugan. World history pa rin po, yung four kingdoms at yung religious history, yung world empires, makita natin po. At yung religious history, pinakita na rin sa chapter 7 na nariyan ng change of times and laws, mayroon ng persecution, yung dark ages po pinakita na dyan, at yung 1,260 days pinakita na po sa Daniel 2, at ang kaharian ng Diyos pinakita po diyan sa Daniel 7, no? Sa Daniel 7 pinakita po ng Diyos yung mga ito, no? Kung paano yung Daniel 2, ganun din po sa Daniel 7. Ang kakaiba lang sa Daniel 7, mayroon na po dyan ng judgment. Alam niyo po yung judgment ng world, ng mundo, judgment ng bawat isa, lalo na po ang tinatawag na investigative judgment, ipinakita na sa Daniel chapter 7. Maaring sa susunod po bubuksan natin yan pa isa-isa kung anong judgment ito. At dito po sa Daniel 8 and 9, chapter 8 and 9, nariyan pa rin po ang world history. At kung tingnan ninyo ang world history na yan, pari-pareho lang sa chapter 2, chapter 7, and chapter 8. Ang world history pinakita po diyan sa chapter na yan. Halos iba-iba lang ang pangitain, pero ang mga kahulugan nila ay pareho lang. At dito po sa chapter 8, ibinigay na ang pangitain tungkol po sa 2,300 days, ang cleansing po, ang cleansing ng sanctuary, at yung investigative judgment, at yung pagdating ng Messiah, pinakita na rin po dyan sa chapter 8 and chapter 9. Pagdating ng Messiah, ang crucifixion niya at yung kamatayan niya, ibinigay po sa Daniel chapter 9. So yung 8 and 9, halos iyang dalawang chapter po naglilinaw sa 2,300 days at yung history of the world, no? So makita natin po na itong Daniel, napakahalaga palang pag-aralan yan dahil mayroong judgment yan, mayroong cleansing of the sanctuary na kung hindi nyo po maunawaan yan ay mabibigo po tayo kung paano ihanda ang ating sarili, dahil po ang cleansing of the sanctuary, malinaw na yan ipinakita ng Diyos na yan pala po ang investigative judgment, ang sigaw sa Revelation 14:7. So kung inyo pong tingnan itong Daniel, napakahalaga at napakalawak na pag-aaral po ang Daniel chapter 8 and 9. At ang Daniel chapter 12, dyan na po ipinakita na ang sabi po, seal the book. Na gusto ko pong bigyan daan itong Daniel chapter 12, no? Bago tayo magbigay ng mga detalyeng palabas, ibigay ko po muna sa inyo ang summary para makita po natin na ang mga salita pala ng Diyos ipinauna ng ipinasulat noong paman, no? Ang Daniel, alam nyo ang Daniel, 500 years before the birth of Christ, 500 years bago si Jesucristo isinilang, ibinigay na po itong aklat ni Daniel. At si Daniel po ang pinakitaan ng mga hula ng kapanahunan, lalo na po sa pagdating ng Mesiyas sa Daniel chapter 9. At ganun din sa cleansing the sanctuary sa Daniel chapter 8. At yan sa chapter 8 ng Daniel na yan,
makita nyo po na ang world empires ay pinakita pa rin gaya ng chapter 2, chapter 7, and chapter 8. Yung world empires nagpapatuloy pa rin, ngunit may kakaibang ipinakita ang Diyos sa chapter 9 na yan na po kung tingnan ninyo ang pag-count ng 2,300 days ang chapter 9 para mabilang po natin kailan magpasimula ang cleansing. Ano itong cleansing of the sanctuary? Kailan siya magpasimula? Mayroong instruction ng anghel. Anghel po ang nagsalita kay Daniel para po maunawaan natin na magsimula na pala at kailan matatapos yung 2,300 days. So, kailan magsimula? Kailan matatapos? Inilinaw po ni Daniel chapter 9. Kaya nga po, maingat nating pag-aralan yan dahil mayroon diyang 70 weeks, mayroon diyang 7 weeks and 62 and 1 week. Makita niyo sa Daniel 9, no? So sa pag-aaral sa sunod, atin pong linawin ang Daniel chapter 8 and 9 para maintindihan niyo po. Ito po ngayon, summary lang po. Ngayon dito na tayo sa chapter 12. Sabi po dito sa chapter 12 ng Daniel, upang maunawaan natin anong panahon na ngayon. Sabi po dito, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang aklat. Yan po. Magkaiba po ang sabi, isara mo ang aklat, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. So ito po ang medyo masaklap. Pinasara po ang aklat at kung inyo pong makita na pagkasara dito, sinabi dito, marami ang tatakbo ng parot parito, ang kaalaman ay lalago. So, ito pong pagsara ng salita, yung kapanahonan po kay Daniel, ipasara ang salita, tatakan ng aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan. So, ibig sabihin po, ang pagsara ng aklat ni Daniel hanggang sa panahon ng kawakasan. At kailan po itong kawakasan na ito? Sa English po, ating munang bigyan daan na babasahin ang English. Sabi po dito sa English, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book." Ayun po, sisilyuhan ang aklat, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So, kailan po itong time of the end? Dito natin malaman po na time of the end na pag makita natin, many shall run to and fro. So, kailan nagsimula itong pagtakbo ng mga tao na parot parito? Ang mga tao ay parot parito. Ito na po sa ating panahon. Nung ma-invento po ang airplane, noong 1905 po, na-invento ang airplane. Nung kapanahonan po nila Jesus, wala pang airplane. Kahit hanggang sa 1800, walang airplane. Kaya ang mga tao po napakahirap pumarot pa rito. Nung wala pa pong invention, no? Ang airplane po, pinakita sa mga aklat dito sa Biblia na ang airplane na invento man yan, pero noong kapanahonan ni Isaiah, na nakahula po sa aklat ni Isaiah, tingnan nyo po ang aklat ni Isaiah. Sa Isaiah 60 verse 8, pinakita po na ito po ang nakasaad, na nakahula pala yan. Ano pong ipinakita sa Isaiah 6:8? Atin pong bigyan daan ang Tagalog version, no? Tagalog. Sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan? Sino ang mga ito? Alam niyo po, nakita lang ni Isaiah kung ano sila na nasa alapaap, parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan, yung kanilang pupuntahan. Kapag tumingala ka po sa taas, parang kalapati lang po itong airplane, no? So, pinakita na sa kanila na invento po ito 1905 ni Orville and Wilbur Wright, the Wright brothers. At doon lang nagsimula po nung lumago na ang karunungan, nagkaroon ng airplane. Kaya ang mga tao ngayon, parot parito, kahit saang bansa, parot parito, pupunta po tayo ng airport, ang mga tao po parot parito, no? So, ganun din ang mga sasakyan natin ang mga sasakyan po natin sa lupa.
Kung tingnan nyo po ang Nahum, makita nyo po ang Nahum 2 verse 4, makita ninyo na ito palang invention na to, makita natin na ito po. Ang mga karo ay nagsisihagibis sa mga lansangan na nagkakabanggaang isa't isa sa mga daan. Ang mga anyo ng mga yaon ay gaya ng mga sulo, nagsisitakbong parang mga kidlat. Alam niyo po, ang mga karo, hindi po ito karo na katulad nung kapanahonan nila noon. Tawag dito sa English po ay chariot, no? Sasakyan siya. Chariot shall rage in the streets. Yung pong nagsihagibis, mabibilis. Hindi po ito kabayo. Kasi po kung kabayo sila, hindi naman sila nagbabanggaan ang mga kabayo. No? Dito po nagkakabanggaan sila. These shall seem like torches and they shall run like lightnings. Yung mabibilis silang tumakbo. Na kung ating tingnan po itong hulang ito, mga sasakyan po na nagsisiyagibis. Ito yung ating mga sasakyan ngayon. May mga buses, mga sasakyan, yung mga private na mga cars. Makita ninyo, yung mga nagagandahan ngayon ng mga sasakyan na kung tumakbo po ay napakabilis. Ang iba nga po aabot ng 100 per hour. So, lumampas pa 120, ang iba nag-140. Ang speed po nila. At may dala silang sulo. Ibig sabihin po, pagkagabi, may mga ilawan sila. At nagsitakbo silang parang kidlat, napakabilis. At ang napakasaklap, nagkakabanggaan ng isa't isa sa mga daan. Magbabanggaan pala sila. So, ang dami pong nadidisgrasya ngayon, dahilan lang po sa mga sasakyan. So, nakahula po na talagang mayroong mga sasakyan na lalabas na yan na po sa mga daan. Kung ating tingnan po si Daniel, no? Sinabi ni Daniel na ang mga tao parot parito. Ito na ang panahon na ipinakita sa aklat ni Daniel na lumago na po ang karunungan. Ayan, no? Makita natin, marami ang tatakbo parot parito. Pag pumunta tayo po sa bus station, sa mga terminal ng bus, sa mga terminal ng mga jeepneys, makita nyo, mga sasakyan ngayon, mga pribado. Ayan, ang mga tao parot parito, papunta ng Mindanao, papunta ng kung saan-saan, sa norte, sa south, kung saan sila. Pag pumunta ka ng terminal, ang mga tao dumarating at umalis, dumarating. Yan po ang mga tao ngayon. Ang tawag po dito ay parot parito, at ang mga tao ay parot parito. So, ang tawag ngayon sa ating panahon ay panahon ng kawakasan. Time of the end. Ibig sabihin po, nung invention na ito pinintulot ng Diyos, dito na sa kapanahonan ng kawakasan. Malapit na po magwawakas ang ating mundo. Ang kasaysayan ng mundo. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. No? Kung ating tingnan din na ang kaalaman lalago, ang sabi diyan, ang kaalaman ay lalago. Tingnan nyo po, kahit napakalayo ninyo, nararating kayo. At kahit saan pa kayong sulok ng mundo, kapag mayroon pong signal na nakakausap kayo, no? So, ito yung karunungan, kaalaman. Ang ating gamit ngayon, pinipindot-pindot na lang dahil po sa karunungan, no? Ang mga Biblia nandiyan na yun sa mga gadgets natin. May social media na tayo, may internet. Ayan, computer age na po sa ating panahon ngayon. At makita natin, kumikita na mga tao ngayon sa kumikita po siya sa magitan ng internet, no? Napakahalagang mag-aral po ng salita ng hula. At kung inyo pong papansinin itong sinabi ng Panginoon, kung kulang po tayo sa karunungan at kaalaman, hindi po tayo lalago. Kaya nga po, binigyan tayo ng diin ng Panginoon na mag-aral, lalo na ang salita ng hula. Kaya po ang Revelation 1:3 po ay ibinigay sa atin yan na para maging mapalad po tayo. At dito po sa verse 12:10, marami ang magpapakalinis. So dahil po minsan ang mga tao po ay nagsusumikap ngayon na pumasok sa mga relihiyon, sa mga grupo po na mag-aaral ng Biblia. Maraming magpakalinis at magpakaputi at magpakadalisay, ngunit ang masasama ay gagawa ng kasamaan. Marami na pong gumagawa ng kasamaan ngayon, lalo na yung mga hindi nag-aaral. At wala sa masasama
na makakaunawa. Alam niyo po, ang masama pala kahit anong gagawin, walang masama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. So, napakaganda na kung tayo po ay kabilang doon sa mag-aaral, tayo po ay kabilang na sinabi po na ang mga pantas ay, ano po? Ang mga pantas ay makakaunawa. No? So, sana wala pong mabigo sa atin, kundi ating maunawaan ang mga pag-aaral na ito at detalyahin natin po ito sa susunod. Ididetalye ko po ito para maintindihan nyo pa isa-isa ang mga hula. No? Purihin ang Diyos sa umagang ito, sa oras na ito, mapuno tayo ng biyaya ng ating Panginoon, mapuno ng karunungan at kaalaman. Nag-summarize lang po muna tayo para maintindihan nyo. Napakahalaga po itong dalawang aklat, Daniel and Revelation. Sinimulan natin si Daniel, no? So, pagpalain po ang bawat isa. Ito po ang dalangin in Jesus' name. Amen. At para po sa ating closing prayer, tayo po'y manalangin. Dakila po naming Ama, makapangyarihan ka po sa lahat. O Diyos, na puno po ng biyaya at pagpapala. Maraming salamat sa oras na ito na kami po ay nakapag-aral ng inyong mga banal na salita. Lalo na po sa mga salita ng hula na nais nyo po na mabuksan ang aming kaisipan. Pagpalain din ng mga nakinig, pagpalain ng mga kapatiran, mga kaibigan, mga nais pong matuto sa salita ng hula na sa magitan po nito, unti-unting mabuksan ang aming kaisipan, mabigyan kami ng karunungan at kaalaman, mahanda kami sa karang darating. Patawad po sa mga pagkukulat at pagkakasala. Salamat sa lahat, salamat sa guidance ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Okay, purihin ng Diyos, pagpalain po ang bawat isa sa mga nakinig, nawa na bless po tayong lahat. At bye-bye po, at sa susunod nating ipopost ay ang Revelation muna, no? So, inyo pong subaybayan ang Revelation para makita natin ang summary ng Revelation. God bless po at ingat po tayo lagi. Subaybayan nyo lang po ang ating ipopost. Amen.